Good day po sa inyong lahat mga madi! This is Ami. Welcome to my vlog. So, for today's video guys, tanong ko lang sa inyo, um, lagi bang nasisira yung rice cooker niyo? Naging kamali, tao lang. Lagi bang nasisira yung rice cooker niyo? Or based on my experience, pangatlong beses ko na bumili ng rice cooker kasi palaging nasisira. Kasi i-ano ko na lang mamaya, i-explain ko lang sa inyo guys mamaya kung bakit madali tayong masiraan ng rice cooker. Alam mo na ba yung rice cooker is napaka-convenient na pwede natin iwan habang nagluluto tayo ng ng ulam. So hindi convenient ba? O kung may trabaho ka, pwede mag-rice cooker ka. So naalala niyo guys na bumili ako ng rice cooker. Ito guys. Ayan, pakita ko sa inyo ito. Ayan. Oops, ayan. Itong rice cooker guys, ibibigyan kayo ng mga tips kung para hindi masira yung rice cooker nyo. Syempre, bagay ito, masisira talaga, pero kailangan natin yung paggamit natin ba na handle with care ba, para hindi madali masira at bibili ulit. Naku, sayang naman ang pera, mahirap naman ang buhay ngayon. So, ganito guys, una, ang rice cooker, rice talaga ang paggamit nito. Kaya tinatawag itong rice cooker. Ano ba talaga? Hindi lutuan ng itlog or frying pan. Doon kayo magluto sa ibang burner. Kaya pala nasisira kasi yung sa akin, yung dating rice cooker ko, diyan ko niluto yung itlog, paano ng tubig, pakulo. Ayan, madali palang masira. Tapos, pangalawa guys, alam mo bang, marami sa inyo ba, pag magkuha kayo, magsandok ng rice cooker, dito, kuha muna ako ng plato. Wait. Bawal pala. So, guys, pag magsandok kayo ng rice cooker, wag dito. Kasi, i-explain ko sa'yo kung bakit. Kasi may button. So, sensitive. Yung pang ganun niya sa ilalim. So, ang maigi is kunin mo. Tapos, ilagay dito. Saka ka na magsandok. Ayan. Ayan. Gusto mo kumain rice? Oh, rice. Ayan, ganito guys. Ganito guys. So, wag dito kasi explain ko sa inyo guys kasi alam mo ba itong nasa gitna? Ito nasa gitna. Ayan. Pag dyan mo magsandok, pag ganun siya so malulose yung spring sa ilalim. So, na-try ko yan dati. So, kaya pala hindi siya gumagana kasi ito, na-lose itong nasa gitna. Oo. Tapos, ayan. So, ibalik mo. Isara mo. Yan. Tapos, pangatlo last guys, wag mong ipilit na maging ang cooking into warm. Oo. Kasi may gusto kang painit na mga lamig-lamig na mga ulam diyan Tapos ipilit mo ng kasi yung mga wire diyan, yung connectivity dito sa ilalim is sensitive, maliit lang.
Kaya madali siyang masira. So yun lang guys, napaka-importante tayo mga mama na hindi tayo madaling masira yung ating mga rice cooker kasi nakakatulong sa atin. Oo, nakakonvenient sa ating trabaho. So guys, I hope na mayroon matutunan kayong na ano na kung paano tayo mag-alaga ng mga butang ba, yung mga kagamitan natin na hindi madaling masira. O sayang naman kasi. Sana dapat magtipid-tipid tayo at mag-ipon. Hindi yung palaging masiraan ng mga gamit. So, yun lang guys. Tapos, don't forget to like my video and subscribe. Sana i-share nyo ang aking video sa kapwa content creator o sa mga mami dyan para may alam sila kung paano mag-alaga ng rice cooker, kung paano na hindi masira ang rice cooker. Thank you very much!